Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, meron tayo re-react na video, kakaiba to, no? Actually, sinuggest ito ng isa sa mga nag-comment. I don't know kung if ito yung sinasuggest nila. Yung aswang daw na in-interview nila Julius at Tintin. Tingnan nga natin to mga men. Mukhang okay to ah. Aswang na in-interview. So, play natin to. Wait lang ha, inaayos ko lang. Anong ibig sabihin ng aswang? Ano ba to? Hindi ba to tao? Hindi, ang aswang ay tao din. Pero, syempre, meron tayong Wait, ano, puputulin ko yon. Yan din ang tanong ko eh. Kasi, parang sa akin, iba-iba yung definition kasi ng aswang. Yung mga nakakaalam dyan, ano, yung seryoso ako, I do understand na some of you naniniwala talaga sa aswang. Pero ano ba talaga yung aswang na tinutukoy? Ano ba talaga ang gawain ng aswang? Kasi mamaya kasi, yung aswang na pinoportray sa alam naman natin, yung typical na aswang, di ba? Kapag sinabi mong aswang, yung inaano sa movies, yung pinapakita sa mga movies, yan ay usually nagkakaroon ng pangil, nagkakaroon ng pakpak, di ba? Yung nahahati ang katawan, then sila ay kumakain ng tao. Yun ang pinaka definitive na aswang sa atin eh. Tama ako? Yung kumakain ng tao. Pero ano ba talaga yung, what do you mean aswang ba talaga? Ano ba talaga yung totoong aswang? Baka mamaya kasi misunderstanding eh. Kung ano ba talaga, what do you mean aswang? Sige, anuhin natin to. malikmata na tingin. Dark-eyed, ibang anyo, tumataas na buhok. Pero sa ngayon, sa mundo noon, kinatatakutan. Pagka naglalakad ka, Hybrid aswang. bago ka ng anyo, gumaganda, pumapangit, tumatanda, bumabata. Sa ngayon, tinanggap ako eh. Tinanggap ako ng classmate ko, tinanggap ako ng college teachers ko, lahat na alam na ganun ako. Dahil ang alam nila, tutulungan ka yun eh. So, ibig mo sabihin, Clorin, nagbabago ka rin na anyo? Kaya Oo mo? naman. Anong At kaya saka, mo gawin? Bumabata, gumaganda. Minsan, ang tingin nila sa akin, fresh na fresh. Pero sabihin, kahit ganyan yan, ibig sabihin, Tumatawa si Julius Babaw. Fresh na fresh daw. Pang-asar yung tawa ni Julius Babaw eh. Hindi, ano ba? What do you mean? Yun lang ba yung kayang anyo di ba? Ayoko maging pilosopo. Gusto ko irespeto tong topic na to kasi some of you naniniwala talaga na may aswang. Di ba? Kung akong tatanungin nyo, di ba? Naniniwala ba ako sa aswang? Lagi ko naman sagot yan, hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Sa multo, oo, 100% naniniwala ako. Pero sa aswang, tikbalang, duwende, engkanto, ang sagot ko dyan, hindi ko kasi alam. Ayokong sabihin na hindi totoo. Malay mo, may totoong aswang naman pala. Di ba? Kasi naniniwala din naman ako sa mga bagay na hindi pa talaga nadidiskubrihan hanggang ngayon. Malay mo naman. Pero dito, yung di ba, nagbabago ng anyo tapos nagiging bata ang itsuras. Anong kaya mong gawin? Ano mga kaya mong gawin? Tinanong ni Julius Babaw. bumabata, gumaganda. Minsan, ang tingin nila sa akin, fresh na fresh. Pero sabihin, kahit ganyan yan, ibig sabihin, Tumatawa. Isa kang aswang. Nagbabago ng anyo. Nagiging fresh na fresh. Hindi, syempre, sorry ha, natawa kasi ako kasi typical na alam kong pagbabago ng anyo ng aswang. Nagsasapusa, 'di ba? Nagiging aso or nagiging manok, 'di ba? Sa probinsya may mga kwentong ganyan eh. Actually, yung pagbabago kasi ng anyo kasi ito no, ang argument ko, hindi pa kasi ako nakaano ng totoong aswang talaga. Man ako ng science eh. 'Di ba? Yung ghost kasi paliit na ng gap ngayon sa science.
Kasi ang ghost sa ngayon, sa pag-aaral sa ghost ngayon, nadidetect na sila ng scientific equipment eh. So yung sa ghost kasi, sa multo, paliit na ng paliit ng gap nila ng science talaga. Ngayon, maybe siguro for the next 10 years or 15 years, may proper understanding na tayo kung ano ang multo. Prediction ko lang naman yon, di ba? Or sa aliens nga, nagkakaroon na ng breakthrough ngayon, di ba? Yung mga alien. Paranormal din ang alien eh. Di ba? Meron ng mga, may hearing na ang US ngayon tungkol sa mga, unidentified flying object na nakikita nila, mga nagde-declassify, mga taga-government mismo ng US, di ba? May mga bagay na malapit na, pero yung sa aswang kasi, 'di ba? Lalo na sa mga orasyon-orasyon, yung mga agi-agimat, hindi ko talaga alam kung paano nagwo-work 'yan. Pero kung iaano mo kasi sa science 'yan kasi, kahit anong mangyari, magde-demand pa rin ng explanation ng science 'yan eh. Nagigets niyo ibig ko sabihin? Magde-demand pa rin ng explanation ng science. Let's say manananggal, doon muna tayo sa doon sa konsepto ng manananggal. 'Di ba ang konsepto ng manananggal ay mahahati ang katawan niya, then tutubuan ng pakpak. Tama? Kaya doon madaling ma-debunk yung mga gumagawa ng peking manananggal eh. Yung halimbawa, makaka-capture, yung manananggal nila palaging may damit, na kung tutuusin, halimbawa, may damit ka, pag lumabas yung pakpak sa likod mo, mawawasak dapat ang damit mo nun eh. 'Di ba? Mawawakwak yung damit mo dito sa likod kasi nga tutubuan ka ng pakpak. 'Di ba? Simple logic na ganun, dapat na de-debunk nyo na kung totoo o fake yung manananggal eh. Pag ang manananggal na pinapakita sa video may damit, fake na yon kasi nga 'di ba? Yung yung pagtubo ng pakpak, let's say black magic 'yon. Kasi nga aswang eh. Pero yung damit, wala namang orasyon ng damit eh. Kaya pag halimbawa, yan damit mo na, halimbawa dito tutubuan ako ng pakpak dito sa dibdib ko. 'Di ba? Lalabas yan eh. Mapupunit itong damit mo eh. Pag napunit ito, dapat wala ka ng damit pag manananggal ka na. 'Di ba? O pag magta-transform ka, dahil alam mo magta-transform ka para hindi masira ang damit mo, maghubad ka na. 'Di ba? Pero hindi nagtatapos doon kasi ang pag-demand ng science sa manananggal. 'Di ba? Pag naging manananggal ka, tandaan mo yung mga nag-grow sa katawan mo, understandable yun eh. 'Di ba? Na lumalaki eh. From let's say halimbawa nagta-transform ka, nagmu-mutate ka na sa pagiging aswang. Mutate ba ang tamang term doon? Tutubuan ka na ng pakpak sa likod mo. Pag tinubuan ka dapat ng pakpak, yun eh. Never na dapat yun babalik sa katawan mo eh. Kasi yung pagtubo nun, naging pakpak na siya ng paniki na malaki eh. Pag babalik yun, kagaguhan na yun. Kasi saan mo ilalagay yung yung matutunaw uli yung pakpak na yun? Nagigets yung ibig ko sabihin? Dapat kung yung pag-grow, ang buhok kasi parang ang buhok kasi 'di ba gawa sa keratin, pero nag-grow yan eh. 'Di ba? Nag-grow, kayang i-produce ng katawan natin yung growth nun. Pero never magagawa ng katawan ng tao yung mag-reverse yung growth. Naiintindihan niyo ba yung ibig ko sabihin? Never magagawa ng tao yun. Pag yung pakpak na yan ay tumubo na sa likod mo, never na babalik dapat yan. Magdidemand ng science yun eh. Kasi pagka tumubo yung pakpak na yon, may mga buto na yun eh. O saan mo ngayon ititiklop yun sa loob ng ng likod mo? Kaya negative na yon, men. Negative ng kaya yung tinatawag nila na shape shifting, mahirap ipaliwanag sa science yan eh. Magkaroon man ng shape shifting, yan eh. Dapat minor lang dapat yan eh.
'Di ba? Katulad yung sinabi ni ate kanina, bumabata siya at nagiging fresh ang itsura. Pwede yun, pero yung magsasapusa ka, just imagine, napanood nyo na ba yung yung Transformers the movie? Isa sa isa sa mga mahirap na ginawa ng mga visual effects artists yun eh. Yung pag-transform ni Optimus Prime from truck sa robot. Kasi dapat hindi madadagdagan, hindi mababawasan yung piyesa ni Optimus Prime pag nag-transform siya bilang robot. Yung part niya kailangan may puntahan. 'Di ba? Katulad nung ang hindi ko maipapaliwanag yung mag-shift siya bilang pusa. 'Di ba? Hindi mo pwede kasing iasa lagi sa black magic yun eh. Yung magsasapusa siya kasi ganyang kalaking tao biglang mako-compress yung katawan niya sa sa kasing size lang ng pusa. Kaya doon nagkakaroon ng problema. Ang iaasa sa katamaran mag-isip, iaasa na lang lagi sa black magic. Hindi, magic kasi yun eh. May kapangyarihan kasi ang demonyo, di ba? Hanggang doon na lang tayo. Hindi, kahit pa sabi, let's say gano'n, sige, palusutin na natin yun, kapangyarihan nga ng demonyo. Pero may mga ibang logic dapat na tayong kini-question. Balik tayo sa manananggal. Di ba, napuputol ang manananggal? Kasama yung spinal cord na mapuputol doon. Dapat yung manananggal mo, paralyzed na dapat. Tama ako o hindi? Kasi kaya nakakapag-produce ka ng movement dahil hindi ka paralyzed eh. Hindi na-apektuhan yung spinal cord mo eh. Di ba marami? Tapos yung putol-putol, yung malamang yung mga bituka mo nun, putol-putol din. Pag naging manananggal ka. Paano pag kumain ka nun? Yung kakainin mo nun, babagsak din sa baba, hindi ka rin mabubusog nun. Kasi putol yung mga bituka mo, men eh. Iaasa na naman agad natin sa sa black magic yon. 'Di ba? Tapos yung mag-fuse ganun uli pagbabalik mag-fuse uli sa katawan niya. Yung end ng putol na bituka, hahanapin yung isa, magdidikit uli. Di ang daming peklat na dapat yun sa tiyan. Mag-heal uli yun. Perfect uli. Yung mga tissues niya, perfect uli na babalik. Kaya ang daming butas pagka ipinilit mong totoo yung manananggal eh. Yung pagtubo pa nga lang sa pakpak nun eh. Yung pagkakaroon ng pakpak nun, hindi na plausible eh. Kasi may mga taga-NASA na nag-aral sa science, sa aerodynamics ng anghel. Di ba yung anghel, ang pakpak, ang depiction nila sa likod ng, halimbawa, ito ito yung, tingnan nyo muna ako. Ay, ito. May perfect example ako. Ito kay Wonder Woman. Di ba? Ganito ang depiction ng anghel eh. Let's say manananggal din to. Nag-aral lang NASA tungkol dito. Ang tubo ng pakpak ng anghel kasi sa likod. Yung aerodynamics ito, mag-fail to pag ganito ang design ng pakpak mo. Alam niyo kung bakit? Para ma-reach mo yung makapag-produce ng lift, dapat yung pakpak malaki. At yung movement niya, malawak ang sakop. Ang mangyayari kasi magbubungguan yung dalawang pakpak. Ang mangyayari ganito, magiging ganun, magbubungguan. Dapat ang position daw ng pakpak, kung talagang nasa kamay daw dapat ng tao. Yung kamay niya, yan dapat ang pakpak daw. Para talagang full potential yung Doon pa nga lang nag-fail na yun eh. Doon pa lang, that alone, dapat sablay na lahat ng manananggal nyo. Doon sa, black magic na naman, sabihin nyo, nagle-levitate. Nagkapakpak ka pa, men, di ba? Anyway, pagpatuloy nga natin, gusto ko lang maisabi sa inyo lahat ng argumento na naiisip ko. Marami pa yan. Yan lang yung mga pangilan-ngilan na naiisip ko na argument pagdating sa usapan ng aswang. Ang dami kasing babanggaing logic niyan eh. Pag ipinilit nyo na totoo ang aswang. Kaya gusto ko malaman ano bang version ng aswang ito.
gamot yan na nakakatulong. Patunay yan. Hindi mo kailangang hanapan ng ganito, ganyan yan. So pwede Tutulungan kayo ka. maging hayop din kung gusto niya. Iba yun. Iba Iba naman rin yun. Ibang aswang yon. Sinabing hayop, ibig sabihin, merong mataas na bertud na isusubo mo para mag-anyong hayop ka, lumipad, maglakad. Iba rin yung pagtalon mo sa kabila, magiging ibon ka. Hindi, kami naman, nagiging pangit na pangit o gandang-ganda. Depende. Ayos yun ah. Hindi ko. Oo, pero walang ano yun. Hindi naman kasi dati uso yung cellphone, di ba? Oo, So, oo. alam na mga classmate ko na ganun ako and then tinatawag lang nila, ang weird niya. Ba't ganun yung itsura niya? Pag ikot niya kanina, sobrang haba ng buhok. Pag ikot, iba na Hindi sila naman. natakot kahit Tanggap unang nila beses. ako hanggang ngayon, every reunion. Oo, pero yung Sabi ko, unang beses na nakita nila nagbabagong anyo ka, hindi sila natatakot natakot. yung iba Oo. kong classmate. Oo. Sabi ko, wag niyo akong katakutan kasi ako lang yung makakatulong Ang ano namang aswang nun, ano, ang tanging power mo, maging maganda ka at pangit. sa inyo in time. Pero kunyari, challenge ka namin, kaya mo magbago na anyo ngayon. As of now, hindi. Alanganin Hindi. sa oras, alanganin sa panahon. May Hindi, condition. hindi, Di ba? Napapansin mo, hindi ko naman sinasabing bogus to, ano. Pero mapapansin yung mga kababayan ko, pag may mga nagdedeklara na ganyan, palaging may kondisyon. Tsaka minsan, mas maganda yung kwento nila kesa dun sa pine-perform nila. For example, si Nomer Mindmaster, si Nomer Mindmaster, naging guest din kay din. May video ako nun. Hanapin niyo po yung video ni Nomer Mindmaster sa akin. 'Di ba? Mas magaganda yung nangyayari do sa kwento niya kaysa sa kaya niyang gawin. Yung halimbawa, ang kwento ni Nomer Mindmaster, yung lunchbox daw, ginano niya, biglang lumapit sa kanya ng kusa yung lunchbox. O, di ba? Pero pag nagpe-perform siya ng arts niya, ng power niya, ang alam niya lang gawin, mag-bend lang ng susi, mag-bend ng ano. Pero yung talagang pinapalutang niya yung walang ganun eh. Mas colorful yun nasa kwento eh. Kesa dun sa katulad nito, halimbawa pag challenge mo yung mga ganyan, palaging may kondisyon. Minsan may video pa nga ng albularyo na effective daw yung yung anting-anting niya. Sa yata yun eh, reporter's notebook yata. Pero nung i-challenge niya sila on the spot, biglang sasabihin ng albularyo, medyo kulang pa ang powers ngayon. Yung may dahilan, putang ina, paano kung biglaan kang binarel, makakapaghanda ka pa ba dun sa agimat mo? Kaya ka nga may agimat para just in case na may biglang babaril sa'yo, protektado ka na. Pero nung susubukan na yung agimat mo, ang dami nang sinasabi na parang mahina ang aura, parang hindi naka-align yung, parang may kondisyon lagi. 'Di ba? Dito kasi nagkakaroon ng doubt. Take note, hindi ko naman sinasabing peke yung dinideklara ni ate. Malay mo, totoo naman. Pero hindi ba kayo nagtataka, every time na susubukin, laging nagkakaroon ng kondisyon? Or pag nag-fail, halimbawa nagkasubuan na, titindigan niya na, tapos hindi nagkaroon ng katotohanan, biglang sasabihin, ito kasi yung kagustuhan ng Diyos eh. Di ba, men? Halimbawa may pagagamot, hindi gumaling yung ginagamot. Kagustuhan ng Diyos yan, wala rin ako magagawa. Ako ay instrumento lamang. Diba? Putang ina, kung instrumento ka ng Diyos at binigyan ka ng authority ng Diyos na manggamot ka, hindi ka pakikialaman ng Diyos kung sino ang gusto mong gamutin. Kasi binigay sa'yo yung power na yun eh. Parang yung kay Moises, diba, na pag-usapan na natin, binigyan si Moises ng ng power na magpalabas ng tubig sa bato. Diba? May instruction si God kung paano ang gagawin niya. Hindi sinunod ni Moises. Pero nangyari pa rin na nakapagpalabas siya ng tubig galing sa bato. 'Di ba? Ibig sabihin, hinayaan siya ni God kahit na ayaw ni God yung gagawin niya. Hahayaan ni God yung dahil pinagkaloob ni God sa iyo yung power na yun eh. Saka na lang tayo mag-uusap pagkakagaguhan na yung ginawa mo or sinaway mo na ako. 'Di ba, men? Kaya dito para nakakaduda kasi 'yon, 'di ba? Yung palagi na lang may dahilan pagka i-challenge na.
Kung tutuusin yung pag-challenge na yan, utos din naman ng Diyos niya, subukin lahat ng espiritu, di ba? Hindi dapat. Ibig sabihin, ano yun, exhibition pa rin yun. Ayun. Pero kung magmamalik mata, nagkamali ka ng tingin, bakit ganun ang haba ng buhok? Katulad nun, pag nagpapaayos ako ng buhok, Hindi, so ang ibig mong sabihin, ulitin nga ito sinabi ni ate. mas alanganin sa panahon, May oras hindi, yun. hindi dapat. Ibig sabihin, ano yun, exhibition pa rin yun. Ayun. Pero kung magmamalik mata, nagkamali Kasi kay exhibition yan o hindi, kung may power ka talaga, gagawin mo yun eh. Kasi ang purpose mo, i-educate mo kami para ma-appreciate namin at maniwala kami dyan sa ginagawa mo. Hindi naman ito, for educational purpose to eh. Para ikaw na yung magiging dahilan para maniwala kami na totoo yung aswang. Hindi naman ito dahil magyayabang ka, hindi naman ito yun eh. Maganda naman ang layunin nito. Kaya lang, syempre, ang dami mong dahilan dyan na hindi mamimili ng panahon, ng, di ba, men? Syempre, mababawasan din yung credibility mo sa amin yan. ka ng tingin, bakit ganun ang haba ng buhok? Katulad nun, pag nagpapaayos ako ng buhok, sasabihin, bakit habang sinusuklay sobrang haba? Tapos maya-maya, ikli na naman, hindi naman nagupit, hindi naman na ano. No, yung ano na yan, may magpapatunay ba niyan? 'Di ba? O dito napapasok yung isang isang sinasabi ko kanina na pagkakwento, ang ganda ng nangyayari pag kwento. Pero pag sa actual wala namin eh. Oo. So may oras at dahilan para magbagong Kumbaga anyo parang ka. nagda-doubt ka eh, tapos maya-maya makikita mo biglang iba yung mata. Ayun. Baliktad ka sa mata. Ang So, galing. may mga hindi kilalang artista na naging kilala na, naniniwala na ganun ako kasi nakita nila. Ang galing, Unless, sabi nga nila, to Interesting, see is to believe. Yeah. Oo. Para saan yung power na yon? Para saan yung power mo na yan na nagiging maganda ka, nagiging pangit ka? Ano ang use nun? Kasi yung ang pagkakaalam ko sa aswang, kung gusto nila mag-transform, magta-transform sila men eh. Hindi na kailangan ng mga tamang panahon na yan eh. 'Di ba? Ang gagawin ng iba, iinom lang ng bertud, magiging aswang na sila. Or lulunukin lang yung bertud. Mga ganun, 'di ba? Hindi mo kailangan ng tulong yan, hindi mo ma-appreciate. So, Anong tulong nun na pagtulong, gaganda ka? kahit imposible, ate, may sakit ang nanay ko, tatawagan niya, okay, akin na yung pangalan, akin na yung birthday, ate, may kumakatok sa bubong, may parang gano'n, may mga utusan na namin yun. So totoo ba yun? Yung mga tik-tik sa Totoo bubong? naman yun, kaya lang hindi mo makikita yun eh. Never nagpakita yan. Unless, magaling talaga imahinasyon mo, may nakita akong ibon, ganyan, ibon yun. Pero kung mararamdaman mo, naamoy mo, naramdaman mong buntis ka, may lumalapit Oo. sa'yo, pero hindi mo nakita, Hindi mo nakikita. Oh. ayun talaga yun. Ang layo naman. Pakaiba ho ng aswang sa witch. Ang layo naman nun na paano mo makukonfirm yun kung wala, kung hindi mo makikita? Basta maramdaman mo lang. Cool. Ang aswang, syempre, yun yung mga pwede ring magbabagong anyo, kumakain ng tao, kumakain ng spiritual na katawan ng tao, soul eater. Ang witch naman, sila yung Eater. Channel eater. nananakit. Ah. Kami Para kasi, makukulam sila. Di ba ganun. may good witch? may good and bad. Maraming good and bad witch. Pero ang aswang, pwede ring maging witch. Kasi, syempre, inaway yung pinagtatanggol mo. So, kulamin mo siya sa pamagitan ng paghiling sa mga kapwa ibon, sa mga kapwa kalikasan, palipad hangin. Pero, may pagkakaiba. Ang aswang, di ba, maaring makatulong. Pero ang mangkukulam, nakakapanakit, pero makakapagbigay ng kahilingan. So magkakaiba yan, ha? Magkakaiba ang witch. Maari kang kainin ng aswang, pero Oo. ang mangkukulam, maari kang, di ba, saktan sa pamamagitan ng mga bagay-bagay o maari ka ring tulungan. Yan may pambabarang na sinasabi. Ang pambabarang, yun naman ay ibang level naman. Iba rin Gumagamit yun. ng insekto. Ang witch gagamit ng pangalan, larawan. Yung palang birthday. barang, yung may... Ah, Ang interesting, aswang naman, sabi nila, pag umakyat ang isang mabuting aswang sa bahay mo, dire-diretsong swerte. Pag ang aswang naman, Sino mabuting aswang ba? Sino mabuting aswang dyan? Paakyatin na sa bahay ko yan. Mabuting aswang. ginamit ng mga, syempre may mga dati na tao na sundalo na ginagamit ang aswang para maging mata at maging gabay upang hindi sila mapatay sa mga digmaan.
Kaya may mga sundalo o mga kapulisan na gustong may karelasyon na kakaiba. Na? May lahing aswang yan, kailangan ipagtanggol ka niya, gano'n. Yung mga malapit sa kamatayan. Oh. Kaya gano'n. Teka, Ngayon, papatanong ko lang, ano ba English ng aswang? Kasi ang mangkukulam, witch, di ba? O, ano ang English ng aswang? Para sa iba-iba naman kasi. Monster. Pero never pa nilang sinabi na aswang sila sa Ingles na Di pamamaraan. ba parang wala? Walang English term? Monstrous. Di ba yung mga ganun ang Parang iba parating naman tawag yung ng mga monster, bata. di ba? Medyo duda ako dito kay ate. Parang nagme-made up na lang siya as they go along, ano. Kasi hindi na consistent minsan na sinasabi niya eh. Katulad nung katulad nung mga, yan, yung sinabi niyang monster, ano, parang hindi niya rin alam yung sinasabi niya. Monster is halimaw eh. Well, halimaw din naman na aswang, pero, ano eh, ang tinatanong, basta, may off dito kay ate. Parang as she go along, parang, nagme-made up siya ng inaano niya. Ang bata kasi pag nakakita ng aswang, tawag nila monster oh. Nakakatakot to. Aswang pa rin Hindi ka ang na, tawag. hindi ka na o-offend. Di ba gumaganda ang Hindi aswang? na eh. Hindi Kasi natawag parang aswang. mula pagkabata, parang nasanay na ako eh. Parang para sa akin, parang nakakatawa na lang. Tatawagin niya ako bilang aswang nakakatawa. Tatawagin niya akong aswang bilang nakakatakot. Depende Lahat sa kayo tinitingnan bali? ko yung mata nila. Okay. Very pero- sure lahat kayo bali. Nanay mo, tatay mo. Hindi. Ako lang ang lumitaw. Kasi ang mga lola ko, albularyo, na may mga iba doon, iba. May mga pinsan ako. Pero Dami niyang para sa ano, akin, gamit. ilan lang sa amin ang lumitaw. Na-appreciate ng mundo. Oo. When did your gifts come out? Kumbaga, Nung ilang bata taon pa ka? ako na-appreciate ko Mga na. Kasi ilang taon nakita ka ko, nun? bakit yung bahay ang lawak ng bintana, tapos yung bintana naman, pagdating sa kisame, parang may dapuan. Maya-maya, sabi ng papa, bayaan mo yan. Ganyan. Nung buhay pa yung papa ko, bayaan ko daw may lumilipad. Sabi, may lumilipad, parang malaking tao. Di ba? Lahat ito, kwento lang to lahat eh. Yung parang may dapuan. May dapuan pala ang bahay ng aswang, ano. may kumbaga sa bahay, may heliport. Nung nakita ko naman, parang Katoliko naman ako eh. Sabi ko, may ganun talaga. Sabi niya, merong ganun. Tanggap naman niya ng mundo in time. Sa ngayon siguro hindi pa. So, ano yung manananggal? Hindi. Aswang lang talaga na may Aswang. pakpak, may sungay, pero hindi mo siya makikita sa ngayon. Kumbaga nakikita ko siya noon. Oo. Sabi niya, tanggapin na lang na kung Ako, for me, mga kababayan ko, yung yung pagkakaroon ng aswang kasi, dapat sa pagiging advance ng technology natin, may makaka-capture na dyan eh. Kahit pa paano, yung talagang mabe-verify. Yes, may mga aswang sa YouTube. 'Di ba? Pero minsan kasi, lahat ay peke. Pero, alam ko merong somewhere dyan, dapat makaka-video niyan eh. Kung totoo yung aswang. Di ba? Tama ba ako? Kasi sa sobrang advance ng techno, kahit nga nagkakariton, may cellphone namin eh. Siyempre, kaysa kainin ka, patayin ka sa araw na yun. Yung bahay, walang bintana, malawak. Nagiging ano yun? Nagaan yung tao yun? Nagaan yung magandang tao. So, nakakausap mo siya pag anyong tao siya? Hindi ko kinausap kasi nga, walang ganun. Baka kumakain ng tao, di ba? Mahirap kung kapwa mo kumakain ng tao. Okay lang yung soul eater. Ang soul eater, yung nakahiga ka, mawawala na lang siya ng buhay, ganun, kasi may sakit siya. Yun ang soul eater, kinainin kaluluwa. Pero walang bawas ang lamang loob. Yung namang aswang, kakainin ka, walang baby sa loob na natira, 3 months, 2 months, walang baby. Yun yung mga talagang kumakain ng baby, di ba? Yung pala yung mark, pag walang ganito, Oo. ibig sabihin, Di ba sabi nila ay, ng inkanto tao. daw pag walang Pero may ganito? iba kasi dinadasalan to. Pag nagkamali ka na tingin, wala kang ganun. Pero may iba talagang meron, pero aswang sila. Nasa breed, nasa amoy, nasa paningin. Pag Ito meron ka eh, di ba? Oo nga. Pero minsan, may mga tao na ang tingin sa akin, walang ganun. Pero iniisip ko, nasa mata nyo yan. Kung anong tingin nyo, nirerespeto ko. Basta wag nyo lang akong sasaktan. Kung ano lang yung tingin nyo. Si ate pag nagsalita, sala sa init, sala sa lamig, ano? Walang standard sa kanya. Red flag yun eh. Yung parang mini-made up niya na lang yung sasabihin niya pag may itatanong sa kanya. Ang importante sa kanya makalusot sa tinatanong sa kanya. Kahit hindi na siya consistent. 'Di ba? Pag may tinanong aswang, may ganyang aswang na gano'n. Lahat na may gano'n eh. Walang standard sa kanya. Diba? May time na munti ka nilang saktan.
Kahit nung bata Oo, ka pa. meron. Hindi, nung bata ako hanggang ngayon, kasi nga, napapaligiran ako ng taong nakakakilala na mabuti akong tao. Kaya may nagtatanggol. Hinabol na ako ng buntot pagi, pero it turns out na may nagtanggol sa akin. Hinabol na ako ng krus na malaki sa Quiapo, pero may nagtanggol sa akin. Ba't naganyan mo yan? Kilala yan, friend yan dito. Bakit ka naman hinabol ang krus? Kasi ang tingin niya sa akin, aswang talagang kumakain. Sabi ko, nagsimba ako, hello. Eh, Catholic ka nga, di ba sabi mo? Pero talagang kinatakutan ako kasi siya lang yung talagang nakakakita na hindi mo nakikita yung sungay niyan, talagang freak. So, ano, Talagang Bakit siya nagwawala. nakakita? pwede kang makajos na aswang ka. Eh, di ba aswang is evil? Tapos sisimba ka, dun pa nga lang, min. Ano na to eh. Contradicting to eh. Then may mga ano ka dyan, oh. May mga, di ba? May pang witchcraft ka dyan, ano. Tapos magsisimba ka. Apaka-weirdo, ano? Ng sungay. Albularyo din naman siya, pero parang yun ang tingin niya sa akin. Ang hirap bawiin sa mata niya kung ano yung maling mata niya. Ibig Bakit sabihin, nga ganun? Nasa nagkamali sa siya ng tao. tingin. Maraming nagkakamali ng tingin sa akin, na nagaanting. So, sila yung nagbitaw ng salita na hybrid ako, hybrid yung mga... So, ano, ibig sabihin, tinatanggalin niya rin ng credibility yung mga albularyo na... Hindi, bakit magkakamali ang albularyo sa'yo? Eh, most of them kasi gumagamit sila ng ano ng... lahat sila may ano may sinasabi na alam nila pagka ganito. Parang tinatanggalan mo ng credibility yata yung mga albularyo. I mean, syempre may mga procedure din ng mga albularyo para malaman kung malabo, magulo yung ano niya, men. Magulo. Hanggat makakalusot siya kasi tinatanong siya base sa ano base dun sa sinasabi niya eh. Then tatanong siya biglang nagkakamali yung mga albularyo, nagkamatingin sa akin. Parang ayaw niyang pahuli. Hindi siya nagpapahuli. Nakakasama ko. So, after nun, hindi na nabura sa isip ng tao yung hybrid. Nagkaroon na ako ng mga fake account na hybrid, na aswang ako. Ibig sabihin, yung iba naman, pinagtatanggol ako, nagko-comment, oy, mabait yan, tinulungan ako niyan. Tinugtong buhay niyan yung lola ko, yung anak ko, ganyan. Yung mga may alopecia na ang hirap gamutin ng doktor. Pagdating sa akin, sila na yung nag-war freak dun sa sa mga gumawa ng fake account laban sa So, akin. healer ka rin pala. Healer ako kasi halimbawa may bukol dito, nilalive ko na natatanggal ko. Doon ko ginamit Live, ha? yung tinatawag Nilalive mo. Asan yun? Ayun. So, Kaya ka-hybrid siya. kasi inaano mo yung... instead na saktan ko yung tao, kung ano yung meron sa katawan, so sila yung nagpapatunay, sila yung nagko-comment. Sino yun? Ano yun? Nilive, dapat pinapakita yung video na Sila yun. yung magdedepensa sa O akin. ito mo Ito na, na. paliwanag mo sa amin. Yung Ano mga- ito mga nasa harap natin? Ito yung mga agimat na ipinapakilala ko sa larangan na ito. Bilang hybrid na nakikilala nila, nag-aagimat ako para ipakilala na ang kabanalan ay hindi lang para sa dilim. Yeah. Dahil ang dilim at ang liwanag ay nilikha ng patas sa mundong ibabaw. Yeah, di ba? yeah, yeah. So, bago naman So, inaamin mo sa, di ba, ano sabi mo? Ang kabanalan ay, mata ko para ipakilala na ang kabanalan ay hindi lang para sa dilim. Yeah. ang kabanalan ay, parang baliktad yata. Di ba? Ang kabanalan dapat ay hindi lang para sa liwanag. Kasi yun ang common eh. Ba't mo sasabihin na ang kabanalan hindi lang para sa dilim? Parang ang sinasabi mo, ang standard na banal ay ang nasa dilim. Dahil ang dilim at ang liwanag ay nilikha ng patas sa mundong ibabaw, Yeah, di ba? yeah, yeah. So, bago naman Ang tinutukoy mong dilim kasi, literal yun eh. Literal na dilim yun yung kinreate. Di ba? syempre inilikha ang mundo, ang liwanag may dilim naman talaga na, di ba? So, ang Yung dilim kasi na tinutukoy doon, hindi naman literal na dilim yun. Ay, literal na dilim yun, sorry. Ang dilim kasi na pinag-uusapan pagdating sa mga aswang, yung pagiging evil. 'Di ba? Parang ano na lang 'yan eh. Pag sinabing kampon ka ng kadiliman, figure of speech na 'yon. Hindi naman literal na bakit lahat ba ng ang nakaano sa dilim ay evil na.
paano yung mga nocturnal na animals? May tinatawag na nocturnal, 'di ba? Nasa gabi lang sila umaano. Owl, yung owl ba ano iba, evil ba yung owl? May cute nga na owl eh. 'Di ba? Hindi naman literal yung tinutukoy niya na kinreate ang dilim or ano, yung dilim na tinutukoy doon, literal na dilim 'yon. Hindi yung dilim na nakatumbas ng ano, yung dilim na evil, yung dilim na evil na tinutukoy mo, nagkaroon ng ganoon nung nagrebelde yung mga anghel ni God. 'Di ba? Hindi yun yung ano, kasi kaya naging sabing kampo ng kadiliman kasi yung God kasi nagsisimbolize yun sa liwanag eh, kaliwanagan eh. 'Di ba? Kaliwanagan, hindi yung literal na liwanag. Yung sa dilim kasi, 'di ba? Parang sinisimbolize doon, nagtatago kasi yung mga ayaw maabutan ng liwanag. Na hindi literal 'yon. Yung dilim na tinutukoy mo, literal 'yun eh. Wala namang masama doon eh. So ibig sabihin kung sasakyan kita pag gabi, masasama na lahat ng tao kasi nasa dilim tayo lahat pag gabi. Or pag pinatay mo ang ilaw sa kwarto mo, masama ka na nun? Hindi. Yung tinutukoy mo na kinreate sa Bible na kasabay ng liwanag, hindi evil yon, literal na yon, na dilim. Mahe ng kabanalan ay naririto. Maaring magamit mo sa masama, maaring magamit mo sa kabutihan. So yun lang yun Walang klarong tinitindigan si ate. I'm so sorry. O baka hindi ko lang talaga maintindihan yung ibig niyang sabihin. Pero sa akin hindi klaro eh. Palaging pag chinachan, lagi may condition. Red flag yan, min eh. Dapat pag may dineklara sa'yo, pwede mo na agad subukin yon. Kasi inuutos naman ng Diyos yun na nasubukin mo eh. Pero kung yan ay maraming palusot, pagka susubukin mo, medyo sablay yun. Hindi kayo, maniwala kayo sa kanya, wala namang problema. Diba? Pero kung akong tatanungin nyo, nagme-made up na lang siya eh. Kung ano yung sasabihin niya. Wala siyang standard na hindi definitive yung mga sagot niya eh. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.